Okay, another example for case number 4. Okay, so ito naman kung kanina add yung sa tangent cube. So, gamitin naman natin ngayon si cotangent tapos even naman. Okay, para ma-emphasize natin kung paano ba, kung nagbago ba talaga or just the same. Okay, for this, ang first step natin is to extract cotangent squared. So, kung nagtanggal tayo ng squared, so matitira dito, tanggalan natin ng 2, edi 2 pa rin. Tapos, ito yung in-extract natin na cotangent squared. Then, afterwards, itong portion na to ay papalitan po natin. Okay? So, although ito ay cotangent squared pa rin, yan yung pinagbawasan natin, hindi po natin siya gagalawin. Ang gagalawin natin, itong inilabas natin. At kung maalala nyo, dun sa kanina, ang cotangent squared ay cosecant squared minus 1. So, balik natin, ito ay cosecant squared of x minus 1 dx. Okay? And then, after nun, tayo po ay distribution. Okay? So, distribution tayo. We have cotangent squared of x times cosecant squared of x dx. Ito yan, dinistribute natin. Then, ito, 1 lang. So, minus cotangent of squared of x times 1 is 1 pa rin. Then, don't forget, dinistribute din natin si dx. Okay? Pagkatapos nyan, kung mapapansin nyo, pwede tayong bumalik. Ito kasi, diba? Part pa rin siya ng rule na either tangent or cotangent na may positive integer. Okay. So, kung mapapansin natin, actually, pwede na tayong maglalat tayo dito ng u dito sa part na to. Ang u natin dito, sabi ko nga kanina sa tangent, kahit may exponent yung tangent, walang problem. Ito ganun din. Ang u natin dito will be cotangent of x. Kasi automatic, ito yung magiging derivative niya. Pero since cotangent yan, negative, cosecant squared of x dx ang kanyang derivative. O, paano naman ito? Itong naka-minus na ito. So, itong naka-minus na to, ay papalitan lang natin. No, kasi mag-extract tayo ng squared Kaso dito, naka-squared na siya. Therefore, ang cotangent squared, palitan na lang natin ang equivalent niya, which is the cosecant squared of x minus 1 dx. Ayan siya. Okay? So, kung mapapansin natin dito, sa dalawa kasi, ito at saka ito no? So, dito sa portion na to, kulang tayo ng negative. So, kung kulang tayo ng negative, bakit ito? Kailangan natin negative. So, maglalabas lang tayo ng negative sign here. Then, you have cotangent squared of x. Tapos, ito, ipasok na natin yung negative sign natin. Okay? Kasi ang goal natin, maging kamukha nito. Okay? Tapos, ito naman, pwede natin i-distribute na negative times cosecant squared of x. So, minus integral ni cosecant squared of x, then dx. Ayun, dinistribute natin. Ito, negative times negative, magiging positive. So, 1 times dx na lang siya. Okay, take note ha, itong dalawa yung dinidistribute natin. Yung negative sign pati dx. So, negative and dx times cosecant squared, ito siya. So, ito, negative and dx times negative 1, that will be positive dx. Why? Kasi negative times negative is positive. Okay, then afterwards, since pwede na natin itong palitan, okay, magkamukha na sila negative cosecant squared na Therefore, pwede natin sabihin, cotangent ay u, naka-squared to, di u squared siya. Tapos, itong portion na to, siya ay equal to du. Okay? Then, itong portion na to, although may answer na tayo dyan, we need, nanggaling siya sa, sa cotangent of x, diba? So, we need negative sign. So, para maipasok yung negative, diba? Ito siya, parang ito, ang derivative niya is negative cosecant squared. So, ibig sabihin, pwedeng as is pa rin naman, later na lang natin i-rewrite dx, tapos ito, plus integral of dx. Hindi mo na tayo nag-integrate para pantay-pantay tayo. So, ito, minus, yung u squared magiging u cube over 3. Wala na integration sign and du kasi nag-integrate na tayo. Tapos, ang answer natin, galing, kung mapapansin nyo, ang cotangent is negative cosecant squared. Since wala siyang negative, doon natin, yung answer mismo, ang lagyan natin, negative cotangent of x.
Okay? So, negative times yung derivative nito, negative cosecant squared, maging positive. Ito siya. Okay? And then, plus, yung integral ng dx natin will simply be x. And don't forget, plus c. So, to finalize our answer, pwede na nating palitan. Ano nga ba yung u natin? So, yung u natin kanina is cotangent. Therefore, this will be cotangent. Eh, naka-cube yung u. Eh, di cube lang din natin to. All over 3. Then, negative times negative is positive cotangent of x plus x plus c. So, ito na po ang magiging final answer natin.